Kaya nga po, napaka saya natin, mga kababayan, napakasaya ng sambayan ng Pilipino, especially yung mga nakatutok po dito sa mga pangyayari sa Senado, sa pakulo, no, ni Cayetano at nila Marcoleta at nila Amy Duterte, no, ay nabaliwala na po ng tuluyan ang kanilang mga mga katarantaduhang ginagawa sa Senado. Diba? Kasi sila lamang po ang dala ng kahihiyan, kagaya ng ginawa ni Robin Padilla nung isang araw, na kung saan parang mananapak naman. Diba mga kabayan? Na kung saan parang nagsisiga-sigaan na naman sa Senado. Ito po yung mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, ay dapat hindi na hinahalal bilang isang bilang isang taga-serbisyo sa bansang Pilipinas. Ang balita pa nga natin, tatakbong vice presidente. Papatakbuhin daw ng PDP laban at itatandem daw kay Baste Duterte. Dahil hindi na nga po sila umaasa na makakaligtas si Sara Duterte sa impeachment. Kaya po nag-plan B na at may plan C pa. Di umano itong Duterte, Team Duterte. Which is ang pambato nga daw nila ay si Baste. Kayo ba, gusto nyo ba yung ganong klase na dating 'di ba, war freak? Dating sumisinghot, 'di ba? Na hindi natin alam kung hanggang ngayon sumisinghot pa rin, 'di ba? Tayo nagtatanong lang, sa tingin niyo sumisinghot pa ba? Shoutout muna tayo sa baba. Ayan, pa-like and share po ng ating live, mga kababayan. Siyempre, pag-uusapan din natin maya-maya yung 18 ex-Marines at yung 4 na nadagdag di umano na mga whistleblower umano. Nakakatawa talaga to sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, Dahil sila lamang po, mga kababayan, ay nakakagawa ng mga ganitong klase ng drama. Meron ba kayo nakikita na ibang gumagawa ng ganitong klase ng drama nung panahon ni Digong? Di ba wala? Kasi sila lamang po, ang may mga ganitong klase ng katarantaduan na kayang gawin ng isang tao. Kasi nga sila po ay damay sa flood control issue scandal. At si Chavit Singson nga po ay isa rin sa damay dito dahil nung panahon niya ay marami siyang inagrabyado sa Ilocos. Okay? At meron na po siyang kaso ng graft and corruption. Okay? So aabangan na lang natin ang hatol sa kanya, okay, natin, ombudsman at ang hatol ng ng kataas-taasang hukom regarding po dito sa kaso niyang graft. 'Di ba? Paano pag lumipat Mark Anthony? What if Mark Anthony, eto mayroon DDS na nakapasok Sabi niya, mga kupal na kumakausap kay Bongo, mga hayop kayo, kahit ano gawin nyo, ang laking na buong mundo, hindi lipat sa inyo. Mga yan, mga Macau, diehard Duterte yan. Oo nga, ipag diehard Duterte, 'di ba? Ipagpalagay na natin Mark Anthony, diehard Duterte. Sino ba amo niya, 'di ba, si Digong? Pag sinabi nating diehard Duterte, ang sinasabi lang diyan ay si Digong.
Hindi si Sara, hindi si Baste, hindi si Pulong. Si Bongo po ay hindi alalay o alipin ng mga siblings ni Duterte. Si Bongo po, si Senator Bongo ay ano po, tagapasunod at sumusunod lamang sa sinasabi ni Digong. Oh. Hindi po siya kagaya ninyong mga DDS na kahit na kay Baste, no? Kahit kay Bakboy, kahit kay Bakla, 'di ba? Kahit kay Tombish, tipin kayo. Si Sir Bongo po, para sa kalamanan lang, siya po ay kinikinalang kanang kamay at kaibigan ni Gong. So sa tuwid, mga kababayan, po ang niya, if ever na lumipat si Bongo, kanino po? Joel Villanueva, Senator Keys, at sa iba pang kasama ni kababayan. At shout din kay Isa. Si Win Gatchal. Salamat po, salamat. Miss Tamuran is in the house, ayan. Shout out, Mura, shout out po, no? I meet you. Diba mga kabayan, nararapat lamang po na ito ay mangyari dahil po hindi dapat matenga itong mga ano na ito. No? Itong mga ganitong klase ng minority. Especially itong nino po ni Cayetano. Ito, pakinggan natin po yung pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session ng Senate. Ang dami na naman aasar. Marami bang naaasar? Ma'am Tamura? Parang ang dami naaasar sa Facebook, ano? Ayun natin to. Yeah, katatapos lamang natin ang ambush interview majority coordinator Big Tubiri, and he did confirm to us that they will have 13 senators sa pagbubukas ng special session ng Congress, ng Senado at ng Kongreso. Tinanong sino yung number 13, he confirmed to us Senator Joel Villanueva. Nakusap na nila. Tinanong natin kailan yung nakuha. Siyempre sabi nila secret. At ang confirm ngayon is that when Senate opens for a special session, they will have the number 13 senators on their side. More than enough to proclaim yung mga gagawin nila succeedingly as legitimate Senate. Mm-hmm. Yeah. Pero Joseph, nakita niyo na ba si Senator Joel Villanueva kung dumating na siya sa Senado? Ang inaabangan natin. Marami nang dumaan sa atin ng mga senators sa baba. Senator Rizon Veros, Senator Erwin Tulfo, Senator J.B. Hercito, Senator J.B. more evidence with their numbers, sabi niya, they are, at may pinapakita siya na sign. So, we don't know yet kung ano yung document yun na sign. So, we also, quite interestingly, Pia, yung mother, I think, itong si Senator Win, at pag may mga kamag-anak na dumadating dito, ay para yan sa isang special na event, probably an oath-taking, para ma-formalize yung position itong si Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. So inabangan natin Senator Joel, of course yung ibang mga Senate from the minority, we have not seen them yet, sila, at least dito sa side ko, no, sa labas ng sessional. Yes. Yes, Joel number 13. Yes, Pia. Alright, actually yun sana yung tatanungin ko, Joel, no? Kasi sabi ni Sandra, sorry, Joseph.
Si Senator Joel Villanueva kasi ang ating inaabangan. Pero kanina Yes. nga kasi natanong ko si Sandra kung meron na siyang nakita mga senators from the Cayetano block pero wala pa raw pumapasok sa session. So, ikaw Joseph, ikaw ay nakaabang sa labas ng session hall? Tama ba? Elevator. Sa elevator, alright. before leading elevator, paglabas sa session hall. So far, wala pa tayo mga minority senators yet. Mhm. At nabanggit mo, Wala pa si Joel. oo. Okay. Okay, game. Yes, nabanggit mo, nakita mo yung mother ni Senator Win Gatchalian. Yes. And like you said, Pumasok dito. itong expected kapag magkakaroon ng isang oath-taking. Correct. Pero aside from yung pamilya ni Senator Win Gatchalian, meron ka pa bang ibang nakikitang mga espesyal na panuuhin or mga guests of the Senate na papasok sa session hall? Although marami rin kasing mga ibang nasa agenda no natatalakayin, halimbawa yung mga appointments at So yung mga generals, I think, yung 5 na kabinbin. Wait naman. Okay, wala. So I think yung mga schedule will be, yung sa appointment, kahapon pa yan, yung mga yung nakapending na sa commission on appointment. But that's 2 o'clock sa commission on appointments, yung mga pending na work ng Senate. So, but today, let's see muna, ayusin muna siguro yung leadership, legalize if you want yung per lack of a better term, but they will have the numbers 13. More than kahit mag-baseline ka ng 24, 13 pa rin yan. So kung may mga questions before about whether this is a real majority because of the baseline questions, I think yung sinabi ng mga senators kanina ay they're more confident that they have actually the numbers this morning. Yeah. Nung nakausap niyo ba si Senator Zubiri, Joseph, natanong niyo kung anong maging epekto nung pagkakaroon ng 13th senator no in the personality of Senator Joel Villanueva, kung anong magiging epekto nito sa mga petisyong inihain sa Supreme Court? Okay, so in terms of petition, may kausap tayo sa Supreme Court. They will have their session, I think, at around 10 o'clock a.m. So I don't know what time is it now. 9:30 ba? 9 pa lang, di ba? Okay. So, ang possible na mangyari, Senate side, is that pwedeng yung questions on the legality of the majority at yung kanilang mga actions ay pwede yang mamove. Kasi kumbaga, yung previous composition na may question na 12, now it is 13. Tapos pwede na silang magbotohan ng leadership based na gamit yung number, gamit yung 13 na numbers. So parang mo-override mo na yung 12 na majority, di ba? So that can potentially moot yung petition sa Supreme Court na final kahapon questioning whether yung mga actions ng majority of 12 is legal. Because today, they have 13. At yung pagkakasuspindi ng bayan kay Senator Jinggoy Estrada, Joseph, may epekto ba yan sa magiging takbo ng sesyon? Siyempre, yung bilangan. Alam mo, okay, labasan natin yung petition na sa Supreme Court at ang sinasabi doon, at that time na nag-roll call noong June, itong sina Senator Gatchalian, 24 yung bilang. Hindi siya in-exclude, no? But kaya ang tinatanong nila, kung 24 yung tinawag nyo, majority niyan 30, 12, di ba? But that's before the Supreme Court. Ngayon, yung suspension nitong kay Senator Jinggoy Estrada, ang sabi ng Ombudsman, for the 90 days that he is suspended, hindi siya pwedeng mag-function as senator. It will be curious now, Pia, kung halimbawa, mamaya sa roll call, ay 24 yung tatawagin or 23 lang. Kasi yung sa Arnulfo at saka sa Arnulfo versus Cuenco na case, 22 yung tinawag doon na senators. Kasi 23 kasi wala yung isa out of the country. So yung baseline mo, Pia, is very important in determining what is the majority. Ngayon, abangan natin whether yung roll call will call 23 senators given yung decision or resolution ng Sandigan Bayan na suspended si Senator Jinggoy for the meantime. So he cannot function as a senator. So we'll see, but as far as numbers go, they have 13 over 24 majority. Alright. Yeah. Okay, sige Joseph, babalikan ka ulit namin mamaya ha. Maraming salamat sa iyo. Joseph, ayan mga kababayan ito malinaw mga kababayan na pwede na po mag-function ang Senado or maghalal pagka ganyang kahit hindi pa man, 'di ba? Kahit hindi pa
nagsasalita si Senator Joel that time, okay? Kasi kanina kahapon nagsalita na, 'di ba? Na siya ay parte na ng majority, okay? So etong ano na to, oras na ito mga kababayan, yung video na yan, yan po ay sa ano na yan, sa special session ngayong araw ay naano nga no, nakitang pagpasok ni Senator Joel at kinumpirma po niya diyan na kung saan siya ay konsidera na kahit hindi pa siya nagsasalita diyan sa sa Senado, no, during this video. Sa hallway po sinabi na ni Senator Joel Villanueva na he is a part of majority. Di ba? Sa makatuwid mga kababayan ko, no, ay magtutuloy-tuloy na ang trabaho at maipapasa na po yung mga nakapending sa sesyon mga kababayan. Ang inaalala ko lang dito mga kababayan, ano kaya ang pakiramdam ng isang Cayetano? Ano kaya ang pakiramdam ni Alan Peter Cayetano? Sa tingin nyo ba mga kababayan, pakiramdam niya na traitor siya? Sa ganito kasing larangan mga kababayan ng trabaho, pagiging senador, hindi na ito batayan ng kung tinraidor ka or nang ahas ka. Oo. Ito po ay batayan na kung sino ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung ang politika ba or ang taong bayan, ang kapakanan ng taong bayan. Diba mga kababayan ko? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The